panibagong episode na naman ng Motorcycle Review. At bago natin simulan, gusto ko lang i-shoutout ang Diversion Prints. So dyan po ako nagpagawa ng aking logo at talagang solid and affordable yung price ng kanilang mga sticker. Dito rin sa ating mugs, makikita rin natin yung pagbabago. Kanya-kanya naman tayo ng idea or perception dito sa ating Honda Click na 125i. So para sa akin, version 4 po ito at syempre kamukha lang siya nung ating version 3. Yun nga lang, napakalaki ng pagbabago dito. Lalong-lalo na sa kanyang physical appearance. Hindi na natin papahabain to at hindi na rin tayo magpapaka-technical pagdating dito sa kanyang specifications dahil ilang beses na po nating na-review itong motor na to. Ipapakita lang natin sa inyo yung mga pagbabago dito sa kanyang looks. At ito mga tol, ang kulay na ito yung ating Stellar Blue na metallic. Ito natin dito sa kanyang harapan, dito sa kanyang itaas ng cover ng handlebar. May dalawang tone siya dito sa kanyang cover ng handlebar, no? At nandito pa rin yung ating accent ng blue, glossy blue. And then meron siyang letter M dito. Tapos meron din siyang decals dito ng Honda. Pagdating naman dito sa kanyang gilid, meron siyang metallic gray na kulay, no? May glittery effect yung kanyang paint job. So ayos na ayos to. So dito naman sa kanyang front face, sa kanyang pairings, syempre hindi pa rin mawawala yung naka-emboss na letter M na color white dito sa kanyang harapan. Syempre meron ding emboss na PGM FI, yung programmable fuel injected dito sa ating Stellar Blue na metallic. Pagandahan lang dito sa kanyang paint job, meron siyang glittery effect sa kanyang kulay. Syempre naka full assembly siya dito. At ito yung ating signal light, gumagamit siya ng LED, yung ating signal light. Pagdating naman dito sa ating daytime running light, all the way dito sa kabila, meron din siyang LED na ginagamit. Pagdating sa kanyang headlight, meron siyang split type na ilaw. So yan, meron siyang partition dito sa gitna. At ito, meron siyang color black dito. Tapos dito naman sa side, yung ating color white na may glittery effect yung kanyang pintura. Sa kanyang headlight, gumagamit siya ng LED. Pagdating naman dito sa itaas, meron siyang decals dito. May combination siya ng color gold, gray, white, or silver metallic, yung kanyang kulay, no? Tapos dito sa kanyang side, ganun din. Meron siyang dalawang tone dito at yung kanyang decals dito sa kanyang side fairings. So ito makikita natin dito yung kanyang decals na color white. Tapos meron siyang gray yung kanyang kulay, no? Tapos may gold dito na lining. Pagdating naman dito sa kanyang palikpik, meron siyang color blue na may layer dito. Tapos hindi pa rin mawawala syempre yung kanyang palikpik dito sa gilid. So air ventilation niya mga tol para yung hangin tumatagos lang kapag tayo ay nasa high speed. So para mas maganda yung takbo at maging stable siya, no? Tingnan naman sa kanyang front fender, ito ay merong glossy na white, tapos meron ding glittery effect. So yan ang kagandahan dito sa kanyang kulay ni Honda, no? Na nilalagay nila ngayon sa kanyang fairings. Pag naarawan siya, kitang-kita mo talaga yung kanyang mga glitters dito na kumikinang. Tapos dito sa kanyang side, meron siyang decals ng combi brake. Siyempre, yung motor na to ay equipped ng combi braking system para mas maging balance yung ating pagbe-brake sa motor na to. Ito mga tol ay naka-telescopic yung kanyang suspension at pagdating sa kanyang braking system, meron siyang single pad piston caliper na may Tokico ang brand. At ito yung kanyang wavy disc na tamang-tama lang yung laki at hindi rin ganun kaliit. Pagdating naman sa kanyang wheels, siyempre ito ay naka-cast wheel tapos meron siyang kulay na dark brown. So pagdating naman sa kanyang brand ng stock na gulong netong si Honda Click 125, meron siyang MVP Star na brand. At meron din siyang sukat na 90 by 80 by 14 inch. At ito ang kagandahan dito, naka-tubeless. Mga hindi nakakala mga tol, yung kanyang
telescopic fork dito sa harapan. Ang brand po nito ay Showa brand. So yan, talagang quality at napakaganda yan at very reliable. So dito naman tayo sa kanyang left side na switches at eto meron siyang high beam and low beam. Meron siyang busina at yung kanyang left and right turn switches. Pagdating naman dito sa kanyang right side, meron siyang ignition starter. So dito kay Honda Click mga tol, wala siyang kickstarter. So ang kagandahan lang dito sa ating Click 125i ay meron siyang voltmeter sa kanyang instrument panel. So para mas ma-monitor natin yung ating baterya at hindi tayo maaberya sa gitna ng daanan. At ito ay gumagamit pa rin ng traditional key at ang kagandahan dito meron siyang shutter lock para mas safe yung motor natin lalong-lalo na kapag iniiwanan natin na nakapark. At ito meron din siyang integrated na seat opener dito. Meron siyang katamtaman lang na pocket dito sa kanyang right side. Pagdating dito sa kanyang left side, meron siyang cover dito. At dito natin matatagpuan yung ating USB charging port. At yung kanyang side pocket dito sa left side, medyo malalim din. So kasyang-kasya yung ating mga mobile phones dito. Pagdating naman sa kanyang practicality, syempre hindi mawawala yan kay Honda Click. Yung kanyang floorboard, syempre, yung ating tinatawag na gulay board. So gamit na gamit yan kapag tayo ay mamamalengke. So para dito natin ilagay yung ating mga pinamili para convenient din yung ating pagmamaneho dito sa ating Honda Click 125i. Meron din siyang hook dito. Downside lang dito mga tol, medyo may kadulasan ang kanyang seat cover. Pero ang kagandahan dito, meron siyang mga design dito na dotted. So ito ay nakakatulong para kumapit yung ating pantalon kapag tayo ay nakaupo dito sa kanyang seat cover. Tapos sa kanyang cushion naman, malambot din. Medyo makapal yung kanyang foam dito. Pagdating din dito sa ating OBR, tamang-tama lang. At eto mga tol, yung kanyang grab bar dito, meron siyang dark brown na kulay. So napaka-premium ng looks. At ito ay matte na dark brown yung kanyang kulay, no? Tapos yung kanyang texture naman, syempre naka-matte yan. Yung kanyang combination ng kulay, lalong-lalo na dito sa kanyang likod at pati na rin dito sa kanyang gilid. So kung mapapansin nyo mga tol, dito sa kabila sa ating harapan na fairings, meron siyang color white na glossy. At dito naman sa kanyang likuran, sa kanyang gilid, meron siyang stellar blue na may glittery effect yung kanyang paint job. So napakaganda ng ginawa dito ni Honda. So para talaga mas buhay na buhay yung itsura at syempre yung kanyang looks, no? Tapos meron din siyang decals dito na may click ang nakalagay dito. Meron siyang color combination ng gold. Tapos meron siyang gray, silver metallic at meron ding white na color combination sa kanyang decals. Pagdating naman dito sa ibaba, meron siyang color white dito at may nakalagay na liquid cooled at meron ding naka-engrave na PGM FI fuel injection. So ito mga tol, yung kanyang seat storage. At kung mapapansin ninyo, medyo malalim yung kanyang storage dito. Pagdating naman dito sa kanyang fuel tank, ito ay merong napakalaking fuel tank capacity. Ang fuel tank na ito ay merong 5.5 liters fuel tank capacity. So yan mga tol, napakalayo na ang inyong mararating sa ganyang napakalaking fuel tank capacity. Ang kanyang suspension sa likuran, meron siyang single shock na suspension. Tingnan naman sa kanyang braking system, meron siyang mechanical leading drum brakes. So enough na yan para sa isang 125 na cc na scooter. So goods na yan mga tol. Okay na ang inyong stopping power dito sa motor na to. Pagdating sa kanyang wheels, meron siyang dark brown, naka-cast wheel. At yung kanyang gulong naman, meron siyang sukat na 100 by 80 by 14 inch. At ito ay tubeless. Yung kanyang brand naman, naka-MVP Star. Yung kanyang taillight, ganun pa rin. Walang pinagbago. Pero ito, napakaganda pa rin ng kanyang taillight dito. At very neat lang yung kanyang taillight, no? At ito ay gumagamit ng fully LED. Sa kanyang signal light naman, dito natin matatagpuan sa kanyang rear fender. At napaka-sturdy ng kanyang signal light dito. At ito ay gumagamit din ng LED. At pagdating dito sa ating rear fender, matatagpuan naman natin yung ating plate light para sa ating visibility ng plate number, lalong-lalo na sa gabi. Siyempre with added visibility, yung ating reflector. Pressure naman nito ay merong
kabuuan na 87,000 pesos. At kung uutangin nyo naman ang motor na to, meron kayong minimum down payment na 8,000 pesos. So depende na yun sa inyo kung tataasan nyo pa ang inyong down payment para mas less yung inyong monthly na babayaran. Para sa kanyang 3 years na terms, so merong monthly amortization na 3,803 pesos with rebates ng 200, so magiging 3,603 yung inyong babayaran kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa motor na to. Para sa installment or cash ng inyong pag-avail dito sa ating Honda Click 125 version 4, magkakaroon kayo ng free helmet, free jersey, free LTO registration at free TPL insurance. So yun ang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating features sa vlog na to. Walang iba kundi ang version 4 ng Honda Click 125. So yun lang, at magandang hapon sa inyo. Ride safe. Peace out.